Good morning! Ito nga pala yung mga ganap ko pa dito sa Bicol. Pakeso na sana talaga kami ng oras na yan. Kaya lang nagkataon na dumating naman yung pinsan ko. Biyahero din po kasi siya. Driver siya ng truck. And shout out kay Nonoy. Kaya nagstay pa ako dito para magkabanding-banding pa rin kami. Ito nga yung unang banding namin dito sa Nyugan. Ibang-iba ang ambience ng probinsya sa lungsod. Bukod sa nakaka-relax na, nakakapag-picnic ka pa dito ng libre. Maraming tao na gustong-gusto magbakasyon. Hindi lang talaga nila nagagawa dahil wala talagang budget. Kaya nga ako para-paraan talaga ako chillers. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Talagang susulitin ko na habang andito pa ako. At nagumpisa na nga kami magluto dyan. Nakakatuwa kasi sa part na yan, ang binili lang namin dyan ay yung tilapia. At lahat ng sangkap niyan, pati yung mga gulay, ay hinarbest lang namin sa farm ni ate. Hindi masela ng mga tao dito at walang arte. Kanya-kanya na rin kami lagay ng mga duyan, upuan, katulad na nga lang to ni Kuya Andoy. Plano ko nga pag ako nakaluwag-luwag, ay padadalang ko sila dito ng grass cutter. Nang sa gayo, ma-maintain nila ang linis ng kanilang nyugan. Kapag ka nalilinis po talaga ang nyugan, napakaganda chiller para ka nasa New Zealand. Pati nga sa pinggan dito, wala kang iisipin. Nagagastos ka pa para bumili ng paper plate. Yan, pwede na. Nilalatag lang namin yan para lang kami magsasalo-salo. Kaya naman, yan isasapin namin sa pinggan. Wala nang hugasan, mas mapapasarap pa yung kain mo. Nagluto nga rin pala dyan si Ate Emma ng ginataang sitaw. Ang sarap. Isinahog namin dyan ay yung panggaling keso na binigay sa akin ng pinsan ko. Mas nakakabusog kasi yung ganito kumpara dun sa lahat bibilhin mo. Yung kapag tapos mong kumain para may pagsisisi kasi sobrang laki ng gastos. Lahat po na nakikita nyo dito ay kamag-anak ko. Father side, pati mga panggatong dito, kukunin mo lang sa tabi-tabi. Nyog! Kaya hindi sila nawawala ng kahiyuran dito. Habang nakaupo nga ako dito, iniisip ko pagbalik ko ng Manila, ay nako. Pero ganun talaga ang buhay kaya susulitin ko na talaga. Lalo na ngayon na tumutumal yung business at aware naman ako dyan. Siguro mga 2 to 3 months yan. Depende. Minsan kasi may bulusok din, biglang lumalakas. Pag ako nakabuelo sa budget, ay babawi ako sa mga kamag-anak ko dito sa Bicol at sa Quezon. Sa ngayon, hindi ko pa magagawa yun dahil inuuna ko pa yung mga dapat kong bayaran. Nakakahiya naman sa kanila na nakikita nilang kung ano-ano pinagkahagastusan ko pero yung obligasyon ko sa kanila ay hindi ko natutupad. Kaya lagi ko sinasabi sa vlog ko na kalma lang kayong lahat. Alam nyo, hindi ko rin kasi talaga pwedeng pabayaan yung sarili ko. Alam nyo naman na puro ako trabaho. Tapa lang ako ay talagang nagsusumikap na ako. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi hindi niya ako pinababayaan kasi pagkamaldita rin talaga yung ugali ko. Anyway, lahat naman tayo may bad attitude. Alam niyo, ang sarap ng kain namin dito. Ako, Diyos ko, para talaga ako si Buddha. Kahit healthy food kasi yung kinakain mo dito, kapag ka sobrang dami, ganun din. Ang laki na natutunan ko dito habang nagbabakasyon. Ang tao talaga, makontento ka lang, yun ang magiging masaya ang buhay mo. At kayang mabuhay ng tao na hindi puro bili. Lalo na dito sa probinsya, masipag ka lang magtanim, mabubuhay ka talaga ng hindi ka na gumagastos ng malaki. Kung malapit nga lang itong Bicol, ay naku, palagi ako nandito. Kaya lang, hindi rin magandang pumunta dito kapag bare month. Maulan po kasi dito. At pagkatapos nga namin mananghalian ay nag-set up naman kami para sa banding ng kaunting inuman. Medyo okay syempre at gusto ko talaga iparanas din sa kanila. Kung sa sipag lang din talaga ay kilala ko tong mag-asawa na to. Kaya sabi ko sa kanila magsama-sama tayo. Sige, set aside muna natin yung mga pinagkakitaan natin o mga pinagkakaabalahan natin o yung mga iniisip natin sa buhay. Kaya nga hindi talaga mawawala sa akin itong JBL. Lagi ko talagang bit-bit yan. Matagal na yan sa akin chillers. Kaya kung ako sa inyo, pwede kayong kumuha ng ganyan. May mga mas mura naman dyan. Kaya lang kung talagang lagi nyo bibit-bit, mas maganda ang brand ng JBL. Pang bardagulan talaga yan. Ganda na ang tunog. Matibay pa. JBL baka naman. Tapos ang mga tao dito, sanay uminom ng gin lang. Tinan nyo naman si Kuya Andoy. Hindi katulad ng puro Red Horse, tapos pupupulutan pa kayo ng Andox. Ay nako, talaga. Mapapadali ang buhay ninyo. Ako, hindi ako nag-a-advise sa tao na wag uminom. Depende na lang yan sa'yo. Kapag abusado ka, ay talaga magkakasakit ka. Papansin nyo, mas mabilis kang mamatay yung mga nasa lungsod. Kasi nga, abusado sa mga makikemikal na pagkain, ganun din sa inumin. Maraming taong mas wala namang bisyo, mas nauuna pa silang mawala kaysa taong may bisyo. Alam nyo kung bakit? May napanood ako niyan. Content creator po din po siya, na doktor. Yun pala ay dahil masaya sila. Pag masaya ka at kontento ka sa buhay mo, mas hahaba ang buhay mo. Kumpara doon sa taong maraming pera, pero hindi relax. Kaya kung ikaw magbi-business, lagi mong tatandaan, i-balance mo ang lahat. Hindi puro business lang. Kaya lang ako, experience ko na yung mga panahon na puro lang talaga ako business. Hindi ko nagagawa yung mga ganito. Ang pagkakaiba nga lang noon, nakapagpundar ako kahit papano, kaya ko to nagagawa. Hindi mo rin kasi magagawa yung ganitong mga katagal na bakasyon kung wala kang pinagkukunan. At sa tindi rin ng pinagdaanan ko sa buhay, alam kong i-manage yung pera. Lalong-lalo na sa pagbabudget. Napakarami kong plano dito, sana matupad. Lalo na nga yung mga tao na pinagkakautahan ko ng
loob. Parang gusto ko silang isama dito. Kailangan ko lang talagang i-improve kahit papano para naman hindi sila mahirapan. Dahil sa ganitong pagbabakasyon, kailangan mo talaga ng adjustment. At kinabukasan nga ay pumunta kami dito sa Bagasbas para makalanghap ng sariwang hangin. Bigla ko nga nangaisip dito sila Kuya Sam, Ate Olive, Erica, Ma'am Dali, at yung mga iba pang tao na hindi ko naman talaga sila kaano-ano pero napakalaki na itinulong nila sa akin. Sana po mapanood nyo to at walang imposible kapag gusto. And shoutout din pala kay Dende na isa rin sa mga tumulong sa amin. Anyway, marami po sila. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon. See you on my next vlog!